Huminahon ka. Mag-ingat ka sa paglalakad sa susunod. Aalis na ako. Pagod ka na siguro. Paalam. Paalam. Gumapang ka pa mula sa kabilang unit. Pinagre-risk mo buhay mo. Tulong. Tulong. Dapat may respeto sa sarili ang isang babae. Huwag mo nang ulitin ito. Huli na. Anong gagawin? Song Yisi. Tingnan mo ang kamera. Nasaan ang mga paparazzi? Hindi pa ako nakakita ng paparazzang ganun kalakas ang loob. Nangunguha ka ng litrato? Lakas ng loob mong lumapit sa akin, ha? Tawagan mo ako. Ibagsak natin siya. Teka. Hinahangaan ko lang ang itsura ni Presidente. Gusto ko lang ng gwapong litrato niya. Pang-alala lang. Binabati kita sa pagtapos ng misyon. Naipadala na ang mga premyo. Tingnan mo ang iyong account. Susunod na misyon. Protektahan ng lahat ng footage sa camera. Siguraduhin ang pangunahing balita. Isuko mo ang kamera. Hoy, teka. Paatrasin mo sila ng 5 metro. Saka ko ibibigay ang kamera. Isang metro, 2 metro, 3. Presidente Song, ang bait-bait mo talaga. Parang hangin mo na lang akong patawarin. Talagang hinahangaan ko ang iyo. Itsura, yun lang. Sabing hinahangaan ako. Lakas ng loob mong pahiyain ako. Are. Sa totoo lang, gusto kita sa kahit anong... Ano pang silbi nito? Presidente Song. Maging mabait ka naman. Kunin mo na lang ang memory card. Iwan mo sa akin ang camera. 2 buwan nang walang sweldo. Maawa ka na. Bigo ang misyon. Bawas lahat ng health points. Ulitin ang checkpoint. Hi. Nagulat ka. Na-upload ko na ang mga larawan sa cloud. Sa loob ng 1-0 minuto, magiging balita si Song Yis. Congrats sa pagtapos ng misyon. Nakadeposito na ang premyo. I-check mo ang account mo. Ang susunod nating misyon. Anong susunod na misyon? Mali ang pagbawas mo sa Giko. Alam mo yan, i-report kita sa system Yuri. Natanggap ang feedback ng host. Bilang bayad puri. Doble HP ang iginawad. Tapos na ang tutorial. Magpapatuloy na tayo sa formal na strategy phase. Ang target mo, magpapakita sa ulo ni Song Yichi ang meter ng pagmamahal. Para lang sa'yo, bawat HP na makukuha, dagdag 1 araw sa buhay mo. Kapag umabot sa 100 puntos ang pagmamahal, tagumpay ang misyon, makakabalik ka na sa realidad. Pero, kapag bumaba sa minus 100 puntos, mawawala ka sa sistema. Pero, paano maplano? Matuto sa paggawa. Boss, nasa hotel entrance na ako. Huwag kang mag-alala, magtutulungan tayo para makuha ang imahe ni Song Yisi. Pagkatapos maghintay ng araw, malapit na kay Song Yisi.
Pasensya na, hindi ko kailangan ng alok na serbisyo. Ano po? Mali ang akala nyo, Ginoo. Dumadaan lang at nagsusukat ng pampaganda. O saka pala. Sa totoo lang, sa katulad mong ordinaryong hitsura, ayoko, pang mag-aksaya ng oras. Hoy gwapo, wag kang magmadali. May isa pa akong na iko-konsulta sa'yo. Dahil expert ka naman pala, magkano ba ang rate? Para sa isang katulad mo, ordinaryong lalaki kada gabi? Nag-init ulo niya. Balat sibuyas pala. Wala naman akong masamang sinabi. Ang gandang bestida, di ba? Pinili ko to ng maigi. Maganda rin yung kwintas mo. Talaga, bagay na bagay sa'yo. Tol, ano ulam natin mamaya? Kahit ano na lang. Pag-isipan muna. Western food na lang kaya? Tol, wala namang pinagkaiba sa mga serbisyo na sinasabi mo. Anong nangyayari? Takbo, takbo. Anong nangyari? Hindi ako yon. Hindi ko. Yuko. Ang mga paparazzi di nagsasalita. Patakbo lang ng patakbo. Walang sense ito. Di nga ako nagbi-video. Ba't ako tumatakbo? Binibini, nasa Syra yata ang suot mo. Tigil pagkuha, lahat. Nakasuot kang walang hiya. Takot naman makunan. Ganun nga. Magbe-viral to sa online. Tigil pagkuha. Tigil mo. Lahat tigil pagkuha. Kaya mong maglakad mag-isa. Anong motibo mo sa paglapit sa akin? Kasi, gusto kita. Sa tingin mo paniniwalaan ko yan? Ngayon kailangan mong maniwala. Hindi ito pagmamahal. Di ko inakalang ganyan kaka-inosente. Pula ang tenga mo. Mukhang, ubra sa'yo ang pati. Nakuha mo ba ang litrato? Pagkatapos ng lahat ng panahon. Alam kong wala kang silbi talaga. Hindi ba't ito? Jacket ni President Song? Ikaw at siya. Shaoli, hinijitin mo ang sarili mo. Nakapasok ka sa looban ni President Song. Madali na nating makuha ang mga baho ni President Song. Huwag kang mag-alala. Pagbalik mo sa opisina, pagtasan kita ng sahod. Puro ka pangako lang. Ang nakaraang may-ari nagtrabaho ng buwan ng walang sahod. Para makuha ang loob ni Song Yisi, kailangan kong laging nakapaligid sa kanya. Ang trabaho to ay hindi na kailangan. Parating na ang taglamig. Old Wang, oras nang magpabangkarota ka. Ilang buwan mong binabawasan ang sahod, bakit patuloy ang kumpanya? Aalis na ako. Paalam. Tumigil ka dyan? Akala mo makakaalis ka? Matapos kong bigyan ng pagkakataon? At yung camera na, nahulog mo sa tubig. Babunuin mo ang halaga niyan. Kung hindi, ang mga kamay mo. Mga kamay mo. Susubok kang umalis?
Hindi yan madali. Dahil nabigo ka ngang kumuha ng eskandalo ni Song Yichi. Gagawa na lang ako para sa'yo. Bigla na lang uminit ng husto. Ang init. Hindi ito tama. Malapit nang mahulog ang dalawa. Sa matinding pag-iibigan, mainit na romansa. Ligtas na ang aking headline. Isang napakagandang plano, isang bala, 2 ibon. Pinlano mo ito mulat-mula, di ba? Pangahas ka. Bakit ka pumasok sa kama ko? Sino ka? Anong balak mo? Sinundan-sundan mo ako. Sino ang nagpadala sa'yo rito? Anong gusto mo? Hindi kita sinundan. May naghataw sa akin at ipinadala rito. Biktima rin ako. Sumpa ko, hindi ako basta-basta nakikipagtalik. Hindi ito ang iniisip mo. Hinahangaan ko lang ang itsura mo. Yun lang. Naalala kita. Sa hotel, ikaw yung paparazzong nanunukso sa akin. Di ba? Ginoong Song, Ginoong Song, may chismis kayo ni Supermodel Alda na may masidhing relasyon. Alam ba ni Binibini Alda ang nangyari ngayon? Ginoong Song, itong babae ba ang bagong nobya mo o pansamantala lang? Kaya si Binibini Alda ba ang tunay mong nobya o itong babae? Ginoong Song, si Miss Adele ba ang nobya mo o mga reporter? Nahinir mo para sa palabas. Hindi ko ginawa yan. Pero panatag ka. Hindi ko pahihirapan ang buhay. Pangako ko yan. Malaking pagkakamali lang ito. Hindi ako si Song Yisi. Mga ginang at ginoo, tulad ng nasaksihan niyo, ang pambihirang babaeng ito ang siyang tunay kong pag-ibig. Ako si Jilly. Si Enge Jiley, ang aking walang hanggang kapiling. Tungkol kay Miss Adele, kasalukuyan lang kaming magkakilala. Wala nang ibang komento, sa ibang usapan. Kung wala nang iba, nais kong samahan. Ang aking minamahal. Mauna na kayo. Alis na tayo. Pangarap mo magpakasal sa mayaman. Ang taas ng pangarap mo ah. Nababaliw ka ba? Sinong nagsabing magpapakasala? Dapat nagpaliwanag tayo. Nang mas maaga pa, bakit mo inamin? Anong ipapaliwanag? Isang lalaki't babae, nakaahog sa isang kama. Sasabihing aksidente. Subukan mong sabihin yan kung maniniwala sila sa'yo. Umalis na silang lahat. Walang natirang manonood. Tigilan mo na yung drama mo. Kung iniisip mong ang pagsamal mo sa akin ang magpapayaman sa'yo, nagkakamali ka ng gusto. Humarot ka sa akin, mababayaran mo. Binibining paparazzi. Hoy, parang ako pa ang biktima dito ah. Ikaw pa ang nagmamartir. Negatibo 60 na ang karma points. Matatapos ko pa ba tong misyon? System 66. Lumabas ka at ayusin mo to. Hindi alam ni System 66 ang detalye ng sitwasyong ito. Masyadong mainit ang eksenang kanina, kaya automatikong sensor. Babala, mababa na ang HP ng host. Pero may di pa ako. Ano nang nangyayari? Kapag bumaba ang pagtinggi sa'yo ng -50 pababa, ang HP ng host ay agad mawawala. Delikado na ang HP mo. Dapat mo agad patasin ang pagtingin niya sa'yo. Jiley, anong problema? May malubha akong sakit. Ilang taon na kitang mahal. Huling-hiling ko na makita ka ulit. Hindi kita sasaktan. Di kita pabibigati. Aalis na ako. Huwag kang aalis, pupunta tayo sa ospital.
Para akong Greek god sa Korean drama. Ligtas na tayo. Mabait ang sistema, Laoli. Pinagaya ako sa isang napakagandang babae. Bakit ka kumingiti? Nag-abala ako sa'yo. Paumanhin. Kamag-anak ng pasyente? Eto medical report niya. Hindi ka naman bakit ka nagsinungaling? Makinig ka. Ayoko sa mga sinungaling. Nakakairita ang mga taong mandaraya ng harapan. Laoliw. Laoliw. Sandali, di ba magpapakita ito ng terminal na sakit? Relax, host. Maasahan ng sistema. Pero ito, terminal na sakit? Di mo ba sinasabing walang error? Ang sabi ko may expose. Ayos lang to. Ayos lang. Okay na, kaya gumaling na ang sakit ko. Ang galing. Jaili. Jaili. Sabi mo walang terminal na sakit. Baka kulang sa komprehensibong pagsusuri. Titingnan ko, ibang posibilidad, doblehin ang verification. Ang isip ng lalaki isang malalim na karagatan. Mas mabilis pa sa paglipad ng mga pahina. Chairman Song, may nahanap ka. Bakit ako nilalapitan ni Jilly? Song, salamat sa kabutihan nitong mga nakaraang araw. Huwag kang mag-alala, babayaran ko ang gastos sa paggamot. Idagdag kita sa WeChat. Ako ang mag-a-add, binibini Jilly. Aalis na ako. Naku, bigo ang plano. Sundan mo siya. Hi, Jilly, kailan ang due ng renta? Kapag hindi ka nagbayad, itatapon ko ang gamit. Magbabayad na ako ngayon din. Nagbibiro ka, pagkatapos ng pamasahe, wala na akong matitira. Sistema. Pakita ka na, sistema. Ibig mong sabihin, ang sistema ay nagsusubaybay lang sa kalusugan at walang ibinibigay na material na tulong. Sa orihinal na kwento, ang boss ng karakter ko, nagkait ng sahod ng ilang buwan. Kung mababawi ko ang sahod, maliligtas ako. Ano ba ang silbi mo? Ikaw ang pinakawalang kwenta. Sistemang nakita ko. Ikaw. Saan ka pumunta? Hindi pa ako tapos. Magbayad ka na, matandang swindler. Security, mga gwardya. Anong ginagawa mo? Ikaw talaga ay kalahating mayaman at naghihirap. Walang hiya ka talaga. Ikaw, sabihin ko alam ko lahat ng kalokohan. Walang lihim na nakakatakas sakit. Ilalantad kita kay Songyisi. Tingnan natin kung sino ang mawawasa. Hindi mo ito magagawa. Pinilit mo akong sundan si Songyisi. Inilagay mo pa ako sa kanyang kama. Paano mo nagawa ito? Wala na akong mawawala. Magaling at gwapo si Jisoo. Dapat kang maging mapalad na makasama mo siya sa kama. Huwag kang magpakabanal. Gusto mo rin bang makaranas nito? Kaya pala hindi siya nagplano. Nagkamali ako sa kanya. Lumampas ka na. Ang mahal mong statwang pixie. Tagapagbantay ng yaman, ay lapag mo yan. Puro pag-imbak, walang pagbabahagi. Makinig kang mabuti. Kapag lumapit ka ulit sa akin, butasan ko ang pixie mo. Lahat ng nakaw mong pera. Matutuyo, tandaan mo. Lumayas ka, ako ay anak ng pagong, bastos kang dumi. Di mo ako kayang talunin ang patas, kaya mga hampas lupa ang hiniri. Para kang tubig na kumukulo sa 100 degree. Puro usok, walang bisa. Alalahanin mo, sira na sana itong lugar kung wala ako. Magpapakasabog ka ba? Huwag mong kalimutan, nang dalhin kita sa kama ni Som Lichi. May mga naka-install akong camera. Nasa akin ang mga kompromisadong litrato mo. Jilly, habang buhay kang sasayaw sa gusto ko, hulihin siya. Tulong. May tao dyan. Song, dumating ka. Sir. Umalis ka. Songyisi. Huling-huli ka na, di mo may isip ang pinagdaanan ko. Si Assistant Zhang ang tumawag sa'yo. Huwag kang mag-akala ng kung ano.
Salamat, Assistant Zhang. Medyo disente ka pala. Pakainin kita minsan. Ano naman ang problema ngayon? Bakit bumababa ang pagmamahal? Nagkamali ako sa'yo noon. Dahil ako ang nagpapaalis sa'yo, pumasok ka sa kumpanya ko. Talaga? Gusto ko. Tingnan mo. Nakita mo ba, siya yung babae sa balita, kasintahan ni President Song. Ha, pero ang chismis kay Presidents, kay Supermodel Aida, di ba? Kaya, ang dalawang babaeng ito, Presidente, inatasan ako dito bilang personal na executive secretary. Nakakakahiya naman. ayaw maging secretary. Subukan mong janitor. Hindi. Secretary na lang. Nakuha na ng paparazzi ang litrato natin. Alam na ng lahat, kasintahan mo ako. Isang sikat na sihi na tulad mo. May janitor na kasintahan. Nakakakahiya talaga. Tama na, huwag kang bibiro. Halika, ayusin mo ang mga dokumento. May meeting ako. Sige, walang problema. ang pagpasok sa trabaho ay isang bagay, pero magdamit na parang paborit. Anong okasyon? Baka isipin ng mga tao ang Song Group ay may kainahinalang negosyo. At ikaw, ako, anong nangyari sa makeup mo? Alam mo bang, para ka, malungkot na pala kang bugnutin. Huwag mong isiping di ko alam ang inyong mga balak. Si Song Yichi ay hindi pwedeng paglaruan ng kahit sino. Naku, ako ang target niya ngayon. Ano na nangyayari dito? Ang si Song ay kumakain ng butong pakwan sa trabaho. Hindi ba yan si Song Yisi na? Supermodel na si Arde. Bakit siya nandito? Bagong janitor, ha? Maglinis ka na bago ka makita ng boss na tamad. Binibining Erday, ito ang bagong executive assistant na si Jilly. Personal na katulong. Opo, Miss. Si Miss Jilly po talaga. Bagong personal na katulong ng CA. Ah. Anong problema sa mga katulong? Dapat bang di nyo mapansin ang mga gawain? CJ, Miss Erday, kukuha ako ng tagalinis. Huwag. Huwag kang tatawag ng tagalinis. Nandito ka na, di ka ba makakapagwalis? O baka naman, ni hindi na ako makotos ng katulong ngayon. Naku po, Miss, syempre pwede po kayo. Bilisan mo, tulungan si Miss Erday. Pag nag-trador ka, pagsisisihan mo. CJ, maglilinis na ako agad. Ang binatang amoy hindi pa nagkaroon ng personal na katulong. Anong pambihirang kakayahan meron ka para sa posisyong ito? Mukha lang ba ang dala mo? Nakita dati. Pinagmamasdan mo pala si Mr. Yichi ng matagal na panahon. Ang lakas ng loob. Pumasok ka bilang katulong na may masamang balak. Ang aming kumpanya ay walang puwang para sa mga tulad mo. Lumabas ka. Tandang 6, pakita ka na. Hindi ko na kaya. Hindi ba't kabit system ito? Kung sinabi mo ng maaga, si Arday na ito, hindi kalandian ni Song Yisi, kundi tunay niyang kasintahan. Di ko sana pinatulan kung alam ko. Tagapagdaloy, huwag magpanik. Batay sa original na istorya, si Erday Palay, ampon sa ibang bansa, ng ina ni Song. Pareho silang, naka-platonic lang, walang basehan ang chismis. Ituloy mo lang ang plano. Tekla, imposible yun. Para siyang tunay na asawa. Talaga bang sistema? Tagapagdaloy, bantayan ang salita, di yan papasa sa sensor. Sa totoo lang, si Erday ay sobrang attached lang sa kanyang kuya, bahagi lang ng script. Tandaan mo to, magiging hipag kita. Sinabi ng kapatid mo sa media, ako lang ang tunay niyang mahal. Malapit na ako, maging pamilya niyo. Ang kumpanya niya, mapapasa akin din. Binibining Jiley. Ang tunay kong mahal, si Miss Erday naman, kasalukuyan lang kami. Tama na ang away. Balik trabaho na. Jiley, lumapit ka sakin para lang magpanggap na nobya at mang-abuso ng kapangyarihan. Yun lang ba? Makinig kang mabuti. Ayoko ng sinungaling. Teka, magsasalita ako. Pakinggan mo muna ako. Ang gusto ko lang. Ikinalulungkot ko, host, affection level nasa -100. Isisimula ang termination program.
Naku, talagang wala na ako ngayon. May paraan pa kaya para mapabawasan ang galit niya? Mag-isip ka, utak. Nabanggit sa orihinal na nobela na mabait si Song Yisi. Noong bata siya, madalas siya sa mga orphanage para tumulong. Siguro susubukan ko na. 10 taon na ang nakalipas. Sa orphanage mo ako iniligtas. Hanggang ngayon, dala ko pa ito. Ikaw lang ang liwanag sa mahabang malungkot kong buhay. Akala ko, may konting pagmamahal ka sa akin. Kaya naman, kapag inaapi ako ng iba, ipinagmayabang ko ang proteksyon mo. Paumanhin kung ayaw mo. Hindi ko na ulitin. Isang alamat talaga, himala na nakaligtas ako. Ginoong Song, aalalayan ko si Secretary G na mag-ayos at palitan ang kanyang damit. Bilisan mo na. Si Yao Dai, nanggugulo ka na naman sa kanya. Kuya, hindi po, kasinungalingan ng bruhang yun. Tama na. Alam kong hindi ka nagpapakabuti. Napanood ko na sa siye. Aminado akong nagkamali ako, huwag ka na magalit. Isara mo ang bunganga mo. Bata, Si Yao Dai, binabalaan kita. Huwag kang gagawa ng kalokohan sa kumpanya o pauwiin kita kay nanay. Ginoong Song, meron kayong dinner sa Sham Yang mamayang gabi. Samahan mo ako sa dinner mamayang gabi. Ako. Ginoong Lee, ang tagal nating hindi nagkita. Maganda pala ang bagong sekretarya. Kain muna tayo. Yeli, ito ang proposal na inihanda ko. Huwag muna trabaho sa hapagkainan. Kain muna tayo, Binibini Song. MMHM. Ang puti ng mga binti mo. Ang bango mo naman. Di ko akalain magkakagusto ka sa tulad ko. Sayang nga lang, di ako bakla. Maging disente ka naman. Naku, ano ba yan? Hoy, pre, ano nang nangyayari? Anong problema? Ili, di ko inasahang gagawa ka nito. Ang kapal talaga ng mukha mo. Sige be, Song namin ay tunay na kayamanan. Matapang siya talaga. Sa edad mong ito, ganyan ka pa? Wala ka talagang respeto sa sarili. Tama ba to? Nararapat ba to? Kung alam ko lang na panlalait sa kanya, ang magpapataas ng pagmamahal niya, sayang pa ba ang panlalandi? Sawa ka na ba sa ating pagtatalo? Nagtratrabaho para sa hindi nakakasawa. Anong kanta pinakikinggan mo? Papatugtugin ako para sa'yo. Ang puting lobo ay tumama sa itim. Anong kantang ito? Hindi ko pa to napakinggan. Sinalakay ng puting lobo ang itim. Anong gagawin ng itim ngayon? Hala! Lobo ng pagtatampo. Song Yisi. Song Yisi. Song Yisi, gising na. Tulong. May tao dito. Tulungan niyo ako. Song Yisi. Takbo. Bilisan mo. Huwag kang gagalaw. Umalis ka na. Ngayon din, Hindi ako aalis. sasabog na to. Lumabas ka. Kung mamamatay tayo, magkasama tayo. Hindi kita iiwan. Nagmamahal pala siya sa akin.
Doktor, kailangan ninyo siyang iligtas. Kung hindi, O kung hindi, ako na ang mananagot sa inyong lahat. Sa totoo lang, mas makapangyarihan ka pa kay Song Yichi ngayon. o magpapakamatay na ako dito. Matagumpay ang operasyon. Bantayan ang kondisyon ng pasyente ngayong gabi. Sukatin ang lagnat ng madalas. Kung walang lagnat mamayang gabi, ligtas na siya sa panganib. Salamat, Doc. Ang lamig. Hindi mapigilang manginig. Nangangalikig. Pero walang lagnat. Huwag kang aalis. Naipit ko ba siya kanina? Ang ginaw. CJ. Dahil may sakit siya, ako na ang unan niya. Hindi ka panipaniwala. Bakit kailangan ng lalaki ng ganyang kahabang pilikmata, mahaba at kikong kulot? Siya ba ang nag-alaga sa akin? Ginoong Song, gising na po ka. May nararamdaman po ba kayong kakaiba? Okay ako. Ikaw, Ako rin, okay lang. Buong gabi po kayong walang malay. Nauuhaw po ba kayo? Tubig? Gutom na po ba kayo? Pagod? Inaanto, tawagan ko na po ba ang doktor? Makinig po kayo, utusan niyo lang po ako kahit kailan. Nasa serbisyo ko po kayo palagi. daldalera. Sa lahat ng alaga kong ibinibigay, siguradong nabibigatan na siya. Laolyu, panoorin mo, tataas na ang antiginometer niya. Jilly, Aysan, uhaw. Jilly, ko, gutom. tinatalo ko na. Jilly, Binata kong amo. Ano na naman po ang gusto niyo? kunin mo si Assistant Zhang. Ginoong Song, kulang po ba ang serbisyo ko? Bakit naman po kasi? Si Assistant Zhang pa rin ang hanap. Ako naman ay masipag at marunong. Mayroon pa bang hindi ko kayang gawin para sa inyo? Hindi para sa babae ang trabahong ito. Hay, panlalait yan. Sinong nagsabing mas mababa ang babae? Gagawin ko pa rin ito. Ako. Kailangan kong pumunta sa Sirey. Ha? Sa palikuran, Kailangan mo bang? Sinabihan mo ako. Tungkol dito. Hintay ka rito. Kukunin ko si Katulong na Zha. Hindi siya available. Kung kumuha ng lalaking tagapag-alaga. pagdating sa ganitong pangangailangan, wala nang pagpipilian. Tara na, Jimiso. Tutulungan kita. Hay. Dahan-dahan lang. Isuot mo ang sapatos. Tara na. Handa ka na, Jimis. Dahan-dahan lang. Gear 1 tandang bawas 2 tandang bawas 3. Tara na. Tuloy ang galaw. Tulungan kita. Lumabas ka. Hindi mo kaya mag-isa. Marits ka. Lumabas ka na. Sige, ikaw na. May lalaki palang nagkikimkim. Oh. Song Yisi. Song Yisi, ayos ka lang. Ay. Naku. Bababa na naman ba ang affection points ko? Hindi, wag. Song Yisi, kunin mo na buhay ko kung gusto mo. Wag mong galawin ang likability stats. Tapusin mo na ako. Suko na ako. President Song, sinabi ng doktor na huwag gagalaw. Gumamit ka naman ng sentido komon. Assistant Zhang, Jilly, saglit lang ako nawala. Paano ito nangyari sa pangangalaga mo? paumanhin po, magtatrabaho ako ng para bumawi. Aalagaan ko si President. Okay, deal. Nasang kwarto si Song Yichi. Sabi ni Assistant Zhang na, kasabay mo sa aksidente ang kapatid ko. Bakit siya naooperahan habang okay ka? Narinig pa kitang kumakanta kanina. Masaya ka ba dito? Teka, sino ba talaga ka?
Hindi mo ako kilala. Paparusahan kita, walang hiya kang gold digger. Itong sikat na artista dito. Kung ayaw mong makuhaan ang kapatid mo, sumama ka sa akin, bilis. Hindi ba't ikaw ang nag-aalaga sa kanya? Paano siya napuruhan ng ganito? Pasensya na. Older, makinig ka sa akin. Kapag may nangyari sa kapatid ko, pananagutan mo ito. Hoy Xiao Day. Hoy, Alam mo bang ako't si nanay ay nabahala ng todo sa'yo? hindi siya dumating. Nasa art exhibit siya sa ibang bansa, hindi pa siya nakakabalik. Akala ko ba si Song Yisi ay matapang na lalaki? Kailangan pa ng ina. Sa original na kwento, si Song Yichi ay may malungkot na buhay. Maaga naghiwalay mga magulang niya. Nang mag-asawang muli ang ina sa ibang bansa, inaampon niya si Erday. Pero pabaya kay Song Yichi. Nang mamatay ang ama niya, sinubukan niyang lalong makipag-ugnayan sa ina. Kaya binabi niya si Erday ng todo-todo. Sorry na. Grabe, ang sama ko pala. Ang lupit ng dila. Karma puntos -1. Kuya, dito po ang tubig. Mag-usap muna kayong dalawa. Kukuha ako ng prutas. Assistant Zhang. Ano ba ang mga chismis na ito? Yu Song, na isawalat na namin ang ganitong chismis dati. Bumalik lang si Miss Erday para palawakin ang negosyo rito. Ang kanyang hitsurang mestiza at ibang apelyido sa inyo ang nagdudulot ng duda sa pagiging magkapatid ninyo. Kaya patuloy ang chismis. Nang kinilala nyo si Miss Jilly bilang fiance nyo na wala na sana ang chismis. Bakit kaya bumalik ulit? Tama na. Maraming mata sa ospital. Asikasuhin ang discharge ko. Naiintindihan ko. Ade, Ha, abot mo ang coat ko. sige. Ang nobelang naalala ko, puro idealistang karakter. Walang corporate intriga. Sino nagpapakalat nito? May bagong boss ba sa kwento? Jilly, halika dito. Ako na. Bakit hindi kay Assistant Zhang ang bahala? Hindi na kailangan. Sabihin mo sa nanay ko, hindi ako duwag. Jisong, maaari ko bang itanong, paano nyo binabalanse ang inyong nobya at si Miss Erday na magkasama dahil nakakasama nyo ang dalawang babae ng sabay? Jisong, sanay na kayo, pwede bang magbigay kayo ng mga tips sa amin? Magkapatid kami ni Miss Erday, hindi kami magkadugo, pero iisa ang aming ina. Maging respetoso sana kayo. Ang legal team ng Song Group hindi papayag dito. Matatag pa rin ang samahan namin ni Jilly. Tigilan ang paninira na nakakasira sa amin. Magkapatid sa batas kami ni Ar at matalik na magkaibigan. Normal lang ang awayan sa pamilya. Inihiling namin sa press, natigilan ang panghula. Mga media, dapat na kayong umalis. Wala na ang media, tumigil na sa panggap. Tumigil kayo sa pagtawa. Nakakatakot. Bakit hindi mo agad sinabi? Ang galing ng acting. Aasahan kong may aumento. Seryoso, Yu Song, para maayos ang sitwasyon sa media, iminumungkahi kong manatili muna kayo kay Jilly. Ano? sang-ayon ako. Nagpapagaling pa si Gis, kailangan niya ng tamang alaga ngayon. Ano na masasabi mo, Is? Mahal, magsalita ka naman. Okay lang sa akin. Huwag kang masyadong magpuyat. Anong binili mo? Ang daming supot. Regalo para sa ibang lalaki. Walang lasa ang mga pinili mo. Ipapadala mo pa dito.
Ito ay para sa nagustuhan mo ba? Alisin mo ito. Kunin mo, mabuti pang mamatay kaysa isuot ito. Wala ka talagang isusuot. Parang hindi bagay yan. Jiley, kunin mo. Lumayo ka. Lumayo. Lumayo, huwag kang lalapi. Hindi. 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 Jiley, Mukhang gusto mo nang isuot to dahil nasugatan ka. Kailangan mong manatiling mainit. Tandaan mong isuot ito. may susuot ba talaga to? President Song, maligo tayong handa na ang paliguan. Paano mo nasabi yon? Ano nang problema doon? Ang relasyon natin, hindi pa sapat para magpaligo ng sabay. Masyadong malandi. Kung gayon, President Song, tayo hala, tutulungan na lang kitang maghanda. Hindi na masyadong malandi yon. Abot mo ang tuwalya. Hindi, Dad. Anong ginagawa mo? Huwag kang gagalaw. Mababaw ang tubig para malunod. Jilly, anong ginagawa mo? Hulaan mo ang balak ko. Huwag kang magpapahirap sa pag-ibig. Hahalikan na kita. Song Yisi, huwag kang aalis. Na-detect ng sistema. 6 na po na ang pagmamahal ni Song Yichi. Sa'yo sa unang pagkakataon, maligayang pagbati. Tapos na ang unang yugto ng misyon. Bilang gantimpala, bibigyan ka ng sistema ng 1 buwang halaga ng buhay. Sana'y magpatuloy ka sa ikalawang yugtong misyon upang mas lalong magsumikap. Old Six, sabihin mo nga, anong hamon ang makakatalo sa katalinuhang tulad ko? Hayaan nating lumakas ang unos. Paalala lang, simula ngayon, ang sistema, hindi na magbibigay ng life points sa anumang paraan. Maging matalino sa paggamit ng oras. Kapag hindi mo natapos ang mga task sa takdang oras, mawawala ka sa sistema. Sneaky ka, gantimpala ko to. Pagkatapos kong mag-effort sa strategies, tinakdaan mo lang pala ako ng kamatayan. Ang aking lakas, tumataas habang lumalalim ang relasyon. Panloloko to. Ere-report kita sa 12,315. Song Yisi, mahulog man ang loob mo sa akin o hindi, maghihiwalay din tayo sa loob ng 1 buwan. Mukhang, ayaw kitang iwan. Bakit ayaw umalis nitong babaeng to? Nagpapanggap lang siyang tulog, hindi dapat naglolokohan ang kapwa Chinese. Good night, Song Yisi. Bakit ba siya palagi kong naiisip? Nahuhulog na kaya talaga ako sa kanya? Ramdam din kaya ni Jilly ang nararamdaman ko? 10 taon na ang nakalipas. Iniligtas mo ako sa ampunan. Hanggang ngayon, dala-dala ko ang utang na loob. Ikaw lang ang liwanag sa madilim. Kung buhay na puno ng lungkot. Ito na kaya ang dahilan. Zhang, ang katulong ko, imbestigahan mo agad. Kunin mo ang listahan ng mga bata sa ampunang aking sinuportahan. Opo, Yisong. Ina ni Song Yisi, sihi ng Song Corporation. Ang ina ni Song Yisi, hiwalay sa ama nang siya ay 8 taong gulang, at lumipat sa ibang bansa, umalis sa ating bansa. Sa ganong edad, sapat na ang alaala niya. Ito na siguro ang ugat ng kanyang mga problema. Alam mo bang nabahala, kami ni ina nang mawala ka? Siya. Hindi na siya bumalik. Ngayon, bibigyan ko si Song Yisi ng masakit na katotohanan. Ang buhay ay parang isang laro lang. Sixer.
Sixer, lumabas ka. Pwede mo ba akong tulungan? Sa pag-imbestiga kay nanay, gusto kong tulungan si Pasensya, host. Ang ina ni Song, wala sa orihinal na libro ang lokasyon nito. Ikaw na mismo ang mag-imbestiga. Sistemang walang kwenta. Isusumbong kita sa Vikin. Kung ganoon, imbestigahan mo ang detalye ni R. Saang mga bansa siya nakatira? Anong mga lungsod? May paglilipat ba? Hiligo Inters. Si Arday, ang ampon na anak ni nanay. Hanapin ang address at gusto niya para malaman natin ang kinaroroonan ng tunay niyang ina. Naghahanap. Org. Kulang ang datos. Malaking troll ka. Magandang umaga, Jisong. Nasaan si Secretary Jay? Wala pa rin. Narating na niya, kasama si Miss Erday, sa pantry. Ate Dae, ayos ba ang tsaa? Ayaw mong magwales noon. Bakit ngayon, bigla kang nagkikis-as? Hindi ka pinapansin ni Kuya. Ngayon kailangan mo ako. Wag naman ganyan. Teka lang naman, kahit paborito ako ni Kis. Tungkulin kong paglingkuran kayo. At parang nakita ko yung English intern na ginawa mo dati. Yung accent at pagsasalita. Ang galing talaga. Saan ka nag-aral? Saang bansa ka nakatira? Gusto kong maranasan ang environment na yon ng wika. Tama ba? Nag-aral ako sa Born 8 Girls School sa UK. Talaga? Nakatira kami ni Mama sa kalapit na komunidad. Maraming magagandang kainan sa lugar namin. Lalo na si Mama, mahilig kumain ng ramen. Tsaka, gustong-gusto niya ang kulay berde. Bakit? Hindi ko alam. Ginamit lang ng konting daya. Nagsalita na siya ng lahat. Mission accomplished. Sinusubukan bang makuha ni Jilly ang impormasyon kay Dai? Sinusubukan niyang tuklasin ang pamilya ni Dai. Ano ba ang balak niya? President Song. Narito ang mga records ng mga bata sa orphanage. Narito na lahat ng dokumento. Pero, hindi pa rin namin mahanap ang impormasyon kay Jilly. Wala talaga. Marami sa mga ampon ay pinapalitan ng pangalan ng kanilang mga magulang. Baka iba na ang pangalan niya ngayon. Ipagpatuloy ang paghahanap. Opo. Siya nga pala, President Song. 3 araw na lang birthday. Naka-reserve na ako ng venue para sa selebrasyon. President Song, pwede ko bang gamitin yung natitira annual leave ngayon? Pinaalam ko lang po. Kailangan ba ngayon mag-leave, Jilly? Hindi mo ba alam kung anong araw after 3 araw? Ingat. Talagang kakaiba si Jilly. Nagmamahal raw kay Ginoong pero nakalimutan ang kaarawan niya. Assistant Zhang, bumalik ka na sa trabaho, naiintindihan ko. Jilly, alin sa mga salita mo ang totoo, at alin ang kasinungalingan? Para lang ba sa akin ang mga yon, o naririnig din ng ibang lalaki? Ginoong Song, ang birthday party sa hotel ay lubos ng nakahanda. Binanggit ng manager na ilan sa iyong dating kaibigan ay dadalo. Ginoong Song, tinatawagan mo ba si Emma Jilly? Ilang araw na siyang nasa ibang bansa. Naglalakbay sa iba't ibang lungsod. Baka nasa eroplano na siya ngayon, kaya hindi maabot. Ginoong Song, may chismis na ang iyong nobiyang si MS, Jilly, ay pumunta sa ibang bansa, kasama ang di kilalang lalaki. Alam mo ba ito? Ginoong Song, kaarawan mo ngayon, pero sa mahalagang sandaling ito, wala sa tabi mo ang iyong nobya. May problema ba kayong dalawa? Direktor Song, ngayon po ang inyong kaarawan, sa ganitong mahalagang okasyon, wala man lang ang iyong kasintahan. May problema ba kayo ni Binibini Jilly? Paumanhin po, pribadong okasyon ito. Pakiusap umalis na kayo, umalis na tayo. Lumabas na kayo. Alis na tayo. Nasaan si Jilly? Bakit wala ang anino mo dito? Buisit, G, bakit laging nawawala kapag kailangan? Nagiging mayabang na talaga siya. Makiraan po, mga kasama. Sa ganitong espesyal na araw, nagbakasyon ka sa ibang bansa. Sandaling bakasyon lang po. Yesi, maligayang kaarawan. Tingnan ninyo kung sino ang dumating.
Anak, maligayang kaarawan. Inay, kailan kayo nakauwi? Yisi, tingnan mo. Ang larawan na ito. Pinakuha ni tita sa abroad. Matinding hirap ang dinanas para makuha ito para sa iyo. Nagustuhan mo ba? Tita, hayaan nating si Isi ang magdesisyon. Pasensya na, Yisi. Napabayaan kita sa mga nakaraang taon. Akala ko, ayaw mo na akong makita. Kaya, hindi ako nangahas na lumapit sa... Tatay, ay. Tatay, ay. Tatay, ay. Yichi, tatay, ay. Patay na si tatay. Sumama ka sa iyong ina. Naiintindihan mo. Kung hindi mo hiniwalayan ng tatay ko, paano siya mamamatay? Ayaw nakita. Hindi nakita gustong makita pa ulit. Nanay, Nagtanong ka tungkol sa nanay ko at address ko sa ibang bansa. Ito ba ang dahilan? Totoo namang ang talino ng ordinaryong tao ay hindi kasing galing ng katangahan mong ideya. Sisiraan mo ba ang handaan ng kapatid mo? Alam mo ba, ang relasyon namin ni nanay ay hindi na maayos. Sa tingin mo bang ang pagpunta ni nanay ay magpapasaya sa kanya? Tingnan mo. Masaya siya. nanay. Tuwing-tuwa ako at dumalo ka sa birthday ko. Salamat sa aking mabait na manugang. Yesi. Kung hindi, hindi ko alam kung kailan tayo magkakasama muli. Tara na. Pumasok na tayo at mag-usap ang pamilya. Tara na. Ipinagluto ka ni inay ng pansit para sa mahabang buhay. Yesi, subukan mo ang mga ito. Ano sa palagay? Ayaw ni Song Yisi sa Wansoy. Kahit na mahal siya ng kanyang ina, ang mahabang paghihiwalay ay nagdulot ng pagkakaestranghero nila. Yesi, ang ganda ng itsura ng pansit ng nanay. Pwedeng tikman ko. Tia, kaunting subo lang, hindi ka naman magagalit, di ba? Hindi ko alam na ayaw ni Isi sa Wansoy. Paano nangyaring ako mismo ang ina niya? Ay hindi alam ang ganitong bagay? Tia, ang sarap ng pansit na ito. Kung hindi dahil kay Isi, hindi ko matitikman to. Kakakita pa lang nila bilang ina at ana. Bigyan natin sila ng espasyo. Hayaan nating mag-usap ng tahimik. Laging nagpapakabanal. Pasensya na, Isi. Hindi kita naalagaan itong mga nakaraang taon. Hindi ko ito mapapatawad sa sarili ko. Inay, ako dapat ang humihingi ng tawad. Kamakailan ko lang nalaman. Ang pagtataksil ng tatay noon. Tinanggap mo lahat para sa akin. Nang hindi mo na matiis, kailangan mong maghain ng diborsyo. Ngunit hindi ko naisip ang iyong hirap. Ikaw ang sinisisi ko sa lahat ng ito. Anak kita, paano kita masisisi? Ang pinakakinatatakutan ko, ayaw mo na akong makita. Sa mga taon sa ibang bansa, nais kong bumalik. Ngunit takot akong humarap sa... Inay, huwag kang umiyak. Umuwi na tayo. Hindi na tayo maghihiwalay pa. Yisi, napakaganda ng kasintahan. Ngayon, kung hindi pa ako pinakiusapan ni Jilly na dumalo sa selebrasyon tayong mag-ina, baka hindi nagkita muli. Maligayang kaarawan, Yisi. Tingnan mo kung sino ang narito. Inay, napakagaling niya. Song, halos gumaling na ang binti mo. Kung wala nang ibang dapat pag-usapan, aalis na muna ako. Aalis ka na sa pili. Anong pinagsasasabi mo? Tunay ang nararamdaman ko para sa'yo. Kasing lalim ng karagatan, hindi ko kupas ang pag-ibig ko. Nararamdaman ko lang na ayokong maging pabigat. Siyempre, kung nais mong manatili ako, pwede tayong magpakasal ngayon din. Posible yan. Pero kailangan muna nating makilala ang mga magulang. May handaan bukas sa amin, sa lumang tirahan. Iniimbitahan ka, maghanda kang mabuti, at huwag mo akong ipahiya.
Naiintindihan ko, gagampanan ko ang mga tungkol. Jilly. Anong problema? Yusong, narito ang impormasyon tungkol sa mga batang ampon na hiniling mo. Kumpleto ang detalye rito. Pero, hindi pa rin namin matagpuan ang anumang detalye tungkol kay Jilly. May itinatago ka sa akin. Hanggang saan ang alam niya? Mukha kang masaya kanina. Bakit ngayon ka pa maghihiganti? Ako. Hindi dapat kinainisan ang nakaraan o nang himasok sa mga bagay-bagay. Sa pagpapadala ng nanay mo sa birthday. Tapos na, malamang tatanungin niya ang orphanage. Hindi pa ako nakahanda ng paliwanag ko. Halos 80 na ang aking favorability points. Hindi naman basta-basta bababa ang puntos. Hanggang sa negatibo, di ba? Tulong. May isa pa akong sasabihin. Matagal ko nang gustong halikan ka. Kung tunay siyang nagmamahal sa akin, kahit may sekreto man siya, hindi naman siguro yun masama. Kuya, nakauwi ka na pala. Wala nang media ngayon. Bakit nandito ang peking fiancé ko? Pampamilyang hapunan ito ngayon. Xiaoday, bantayan mo ang iyong pananalita. Tulungan mo ang hipag mo sa mga bag. Nandito ka rin sa wakas. Halika, halika. Kilalanin mo ang mga bisita natin. Ginoo at ginang, ako si Gu Huichen. Tinawag niya akong Ginang Song. Hindi pa naman kami ikinasal. Halika, umupo ka. Lao Liu. Ito si... Go Wai-chen, 26 anyos, tagapagmana ng Go Conglomerate, henyong negosyante, at karibal ni Song Yichi, sa negosyo, napiling manugang ni Madam Song. Para sa itinakdang tasal ni Erday, unang nahumaling kay Erday, ng 16 anyos, 10 taon na ang nakalipas. Arday, uminom ka ng juice. Ayoko, tataba ako. Subukan mo itong walang asukal, na hetia. Kuya, gusto mo? Arday, ganito ba ang pagtrato mo sa bisita? Anong nagawa ko? Paumanhin sa nangyari kanina, ako'y humihingi ng tawad kay Arday. Huwag kang magalit, Arday. Maghapunan tayo bukas. Huwag mo akong hawakan. Kahit makulit man, matino pa rin ang kanyang katayuan. Gusto mo ang ganitong klase? Sira ulo ka. Chismis lang. Bakit ka nagsiselos? Hindi ako nagsiselos, mukha kang interesado sa kanya. EWWW. Ayoko sayo. Gu Wai-chen, hindi mo ba alam? Nakakainis ang ginagawa mo. Arday, magtimpi ka kay Huichen. Hindi ko siya sinisisi. Ako ang may kasalanan. Tumahimik ka. Walang hiya kang landi. Handa na ang hapunan. Kain na tayo. Halika, umupo ka rito. Jilly. Ikaw ang umupo rito. Ingat, Miss Jai. Kanina ay dikit ka ng dikit sa akin. Ngayon sa ahas na Jilly ka nagsisip-sip, sip-sip ka sa kanya. Ew, babero. Okay lang ako. Salamat. Nanay. Luto masyado ang mga beans. Sino nagsabing masyadong luto? Sakto lang ang lambot. Nagpapapansin masyado si Gu Huichen. Sa tingin ko'y hindi naman siyang gusto ni Arday. Ayoko rin sa kanya. Ano? May bisita tayo. Nandito ang mga bisita. Dapat magpakita ka bilang tunay kong nobya. Paglagpas 80 ang affection level. Si Song Yisi mismo ang unang nakipag-usap. Pero kung halata na ang pagtingin niya, bakit kulang pa ng 2? Ano pa ang kailangan? Arday, sama ka sa labas. Ayaw ko, walang gana. Magkape na lang tayo. Ah, Ginoong Gu, kailangan ka ng nanay ko. CJ.
Nawala na ang makulit. Matalino ka pala. Baka hindi na kita may susuka. Di ko inakalang kailangan. Pangaralan ang hipag. Kung ayaw mo kay Guhuichen, tutulungan kita. Kausapin si Tita at Tisi para hindi ka mahiya. Maghintay muna tayo. Nakafocus si Mama sa pag-aasawa ko. Kung paalisin ko si Gu Weichan ngayon, sigurado, may iba siyang ipapakilala bukas. Mas nakakainis pa yun. Kahit papaano, presentable naman si Gu Weichan at sumusunod. Mababawasan problema ko kay Mama. Jilly. Salamat sa pagtulong mo at pag-ayos ng relasyon ko kay Kuya at kay Mama. Kakaiba si Arday ngayon. Meron niyang balak. Trabaho lang to. Alam ko ang sikreto mo. Dati kang paparazzi, bigong kumuha ng litrato, tapos napalapit sa kapatid ko. Nagpapanggap ka bilang fake fiancé at secretary niya. Jilly, tumigil ka na. Ang mayayaman, kapwa mayaman din ang napapangasawa. Hindi mo kaya sa mundo namin. Ano? Alam naman ng lahat to. Hindi naman sikreto. Hindi ako susuko. Tsaka, yung kwento mo tungkol sa pagsagip sa'yo sa ampunan at love at first sight, peke lahat. Nakita ng investigators na ulila ka nga, pero wala ka sa ampunang yun. Kaya, peke rin ang pag-ibig mo sa kanya. Jilly. Para sa mga pamilyang katulad natin, ang pag-imbestiga sa'yo ay singtulad ng paglipad ng mga landilang ayan. Anong ibig mong sabihin? Walang kahirap-hirap. Tanggapin mo ang 10 milyong dolyar at iwan mo ang kapatid kong lalaki. Huwag mo nang paglaruan ang puso niya. Sapat ito para sa maraming buhay mo. Magagawa mong gamitin ito para mabuhay ng malaya. Bakit mag-aksaya ng panahon sa taong hindi mo naman mahal o mga bagay na kinasusuklaman? Sinong nagsabing hindi ko mahal si Isi? Mahal ko siya ng buong sigla at pag-ibig. Kung tunay kang nagmamahal, bakit mo siya nilinlang? Yung kwento mo sa ampunan, peke rin ba? Hindi ko sinadyang magsinungaling. Hindi sinasadya. May nagdikta ba ng patalim sa leeg mo? Para magsinungaling ka. Sinungaling ka talaga. Ano ba ang balak mo? Xiao Day. Ang relasyon namin ay wala kang pakialam. Kuya, ako. Hatid na kita pa uwi. Nakauwi na ako. Umalis ka na. Jilly. Totoo ba lahat ng sinabi mo kay Xiao? Ako. Pasensya na. Ayaw ko nang paumanhin. Gusto kong malaman. Yung mga buwang ito ba, puro kasinungalingan? Ako. Paumanhit. Naiintindihan ko. Bakit ka umiiyak ngayon? Huwag mong subukang habulin ang iba. Sa halip, ikaw ang dapat habulin. Huwag mong ipahamak ang sarili. Hindi, huwag. Jilly, magpakalakas ka. Matandang ani. Anong dahilan ng pagpunta mo rito? Maligayang bati, host. Matapos mong saktan ng ganyan si Song Yichi, hindi naman bumaba ang pagmamahal niya sa iyo kahit kailan. Mukhang sa pagkakataong ito, tunay na siya'y nahuhulog sa iyo. Siya ay tunay na nagmamahal sa akin ngayon. Host, ito ang perpektong simula. Ipagpatuloy mo ang momentum. Sa palagay ko, dapat gamitin mo ang discarding ngayon. Saktan mo siya sa pinakamasakit at panatilihin siyang nakaengganyo. Maaaring yan ang solusyon. Tama na ang salitaan. Aalis na ako.
Si Song. Jilly, ayon kay Siu Song, dapat sa akin mo ipasa ang mga dokumento. Imbes na direktang kausapin siya. Kamusta? Gusto ko pong kape. Hoy ganda, kilalanin natin ang isa't isa. Pwede bang makuha WeChat mo? Kaya naman pala galit na galit si Arday sa kanya. Maginoo sa harap ng mga nakatatanda. Pero ganito pala kapag walang nakatingin. Ako ang tagapagmana ng View Corporation. Sayang, wala akong interes. Hoy, huwag kang aalis. Anim. Ang tagal natin hindi nagkita. And Mas Jai. Lalong gumaganda ka. And Mas Jai. Kung itatago mo itong sikreto, pagbubutihan ko ang kapalit. 666. Gu Huichen, hindi ka na nga nagpapanggap. MQ. Hindi ka ba nanliligaw kay Miss Arday? Anong ginagawa mo? Miss Erday, ang ganda ni Miss Erday. Ang klaseng dating ni Mas J. Hinahangaan ko lahat ng magaganda. Isang tarantadong tulad mo. Medyo nagugustuhan ko rin. Pero, nakakahiya. Parang tayo eh. Nahuli na. Huwag kang aalis, biro lang. Hiwalay na kami ni Song Yisi. Ano man ang gawin natin, hindi siya magsasalita. Pero kasama ko pa rin si Erday. Huwag mo akong subukan. Hoy, ni hindi naman kayo nagkatuluyan. Gawin mo ang sinasabi ko, o ilalantad ko lahat. Hindi mo pwedeng gawin ang iyong isip. Ikaw ay tulad ng bako. Kaya paano kung gusto ko ang romansa at kagandahan? Mas mahusay kaysa sa pagiging tulad ka. Virgin sa loob ng 20 taon Strax. Ang iyong lasa ay talagang bumabakamala. Hindi mo gusto ako. Hindi gusto ni Arday si Igu Alinman. Hindi ba namin makahanap ng mas mahusay na pagpipilian? Ano, tayo ba? Upang manatiling tapat sa iyong mga kapatid magpakailanman. Tama, sino ang nagmamanipula ng mga tao dahil sila ay infatuated sa'yo? Bakit ka umalis? Sinabi ng system no 6 na ito ay gumagana. Masyadong matigas ba ako? Ngunit ang kanyang antas ng pagmamahal ay hindi bumabas. O Godo, ano ang dapat kong gawin ngayon? Lahat ng kanta ay nawalan. Huwag kang masyadong mabago. Ano ang mayroon ka ngayon, ay isang-isa sa amilyong hoti. Hindi sigurado tungkol sa isang sa amilyon. Ngunit malinaw kang 4 sa 1,000. Ito ba talagan, kung paano mo ako nakikita? Ano pa, ikaw ay nagkakahalaga ng isang mahirap na US dollars 205. Pay up. Sabihin ko, ngayon. Mangyaring ilang araw pa lamang. Kailan makakakuha ng aking boss ang kanyang pera? Ito ang nangyayari kapag ikaw defaulta. Pay. Ngayon. Elon Kang. Yusong, mangyaring magbigay sa akin ng 5 milyong. Bababalik ako sa'yo, nanumpa ako. Babalik ang lahat sa'yo, pangako. Ilang taon ka ng puro party, sugal, at babae. Nawaldas mo ang yaman ng pamilya, at umabot ng milyon ang utang mo. Nilapitan mo pa ang kapatid kong babae, para sa malaking dot niya. Hindi ba tama? Ginoong Song. Nagkamali ako. Hindi na mauli, pahiram lang ng pera ngayon, at hindi na ako gagambala, kain na Arday kailanman. At, hindi ko gagambalain, si Emma Jilly. Dapat tuparin mo ang pangako mo ngayon. Ginoong Song, dumating ka. Akala ko matigas ang kalabang to. Nag-inarte lang pala ako. Eto, ang basura ay mananatiling basura. Binlock ako. Ang tapang ay. Anyway, may biktima na namang nilapitan. Kung hindi ko lang gustong gambalain si Song Yisi, hindi ko sana. Arsh. Ano na ang gagawin ko? Wala na akong pirasong magagamit.
Alam ko na. Excuse me, miss. Pasiyan kayo sa Beefcake Bistro namin. Baka, pwede bang magpa-pick muna? Kasama kayo. Siyempre naman. Tuloy kayo. Oras ng trabaho ngayon, di ba? Nag-leave si Jilly kaninang umaga. Sabi niya kailangan niyang magpahinga. Bakit hindi niya diretsahan akong sinabihan? Di mo ba sinabi na huwag nang idulog sa'yo ang mga problema niya? Kaya sa akin siya lumapit. Heto. Si Jilly, ang gaan niya ng buhay niya. Nag-leave ng umaga, nagpabook ng models pagkahapon. Di ba? Magpatuloy ka. Jilly, bakit male models ang kinuha? Baog ba sila? Malalakas ba? Gwapo ba sila? Macho ba sila? Kahit pagwapo sila o macho, huwag kang kumuha ng mga male model. Pero, ikaw ang unang hindi nagpansin sa akin. Ako'y. Hindi ko alam kung bakit ginawang peke ang ating nakaraan. Natatakot ako, kahit ang matagal mong pagmamahal ay kasinungalingan lang. Jilly, sabihin mo sa akin, ano ang dapat kong gawin para makuha ang tunay mong pag-ibig? Matagal na ang nakalipas. Naniniwala ka pa rin hindi Ang pag-ibig ko, ginawa kong peke. Ang kwento ng ating pagkabata. Dahil patuloy mo, itinataboy ako. Kailangan ko ng dahilan para lumapit. Yesi, nauuhaw ako sa iyong pag-ibig. Kung wala nito, manglalata ako. Sumusumpa ako, na totoo ang bawat salita ko. Kung nagsisinungaling ako, mamatay akong mag-isa sa ibang bansa. Hello. Pupunta na ako dyan. Nasiraan ng kotse si Xiaodai. Sunduin natin siya. Madaling target. Bakit wala pa sila? Magnanakaw. Anong tagal? Huwag kang gagalaw. Hindi ako gagalaw. Huwag kang aalis, may dala siyang kutsilyo. Delikado. Ano naman kung armado siya? Sa dimensyong ito, tanging pagmamahal ni Song Yisi sa akin ang magtatakda ng haba ng buhay ko. Wala nang ibang mahalaga. Jiley. Bakit mo ako iniligtas? Bata ka pa. Paano kung napinsala ka? Pamilya ka ni Song Yisi. Pamilya rin kita. Paano ko hindi aalalahanin kung nasaktan ka? Nakagising ka rin. Masakit ba o may nararamdaman ka? Doktor, doktor. G. Manugang. Nakakapagod panoorin ng kapatid kong alagang-alaga sa iyo, kaya napagod na ako. Pinapahinga ko na siya. Alam kong gustong-gusto mo siyang makita. Dahil ayaw mo sa akin, kukunin ko na siya ngayon. Kuya,
Kuya, gising na ang manugang. Jiley. Jiley. Okay ka na ba ngayon? Pababayaan ko kayong mag-usap. Bakit ka gumawa ng mapanganib na ba? Maligayang pagbati, host. Kaunting pabor na lang. Matatapos na ang misyon natin. Kapag tapos na ang misyon, babalik na ba ako agad sa totoong mundo? Oo, isasampa kita. Kaagad. Hindi. Hindi pa ako pwede umalis. Lumayas ka, nasasaktan ako. Pasensya na. Nagdala ako ng lugaw para sa'yo. Parangaan kita. Heto. Di mo nakikitang mainit pa? Di ako gutom. Lumayo ka. Host, may bagong plano ba? Pinal na estratehiya para sa bonding? Mukhang maganda to ah. Lao 6, ikaw din, umalis ka. Bakit ngayong malapit na tayo? Di ko kayang bitawan. Pasensya na. Nagkulang ako ng konsiderasyon. Nagalit ka tuloy. Jiley. Sa tingin ko, nahuhulog na ako sa'yo. Tawagan mo ko kung may kailangan ka. Nandito lang ako palagi. Magpapahamak na tayo ng tuluyan. Jiley, huwag kang masyadong Ganito na ko nitong mga nakaraan. Lumalayo na si Jilly sakin, pero hindi ko alam kung bakit. Hindi mo masisisi biglang pagtamlay niya. Sabi mo gusto mo siya, pero hindi mo pinormal. Nasaan ang malaking pag-amin mo? Kaya naman pala nagtatampo. Syempre nasasaktan siya. Tama ka. Hindi ko naisip ng maayos. Sa lahat ng tao, siya ang palaging naghahabol. Ako'y walang naibigay. Naging makasarili ako. Dapat mong planuhin ang isang makabuluhang pag-amin. Tol, kaya mo to. Nagustuhan mo ba? Diyos ko, mag-aamin na kaya siya? Hi. Kain muna tayo, pagkatapos na lang usap. Tigil mo na iyang pag-inom. Jilly. Bakit ang salawahan mo? Hindi ba't may gusto ka sakit? Hindi ba't mahal mo ko? Ano ba talaga ang nararamdaman mo? Anong ginagawa mo? Ibagsak mo muna ko.
Dati, lagi kong hiniling na gusto mo ako ng higit pa. Para mas mapadali ang pagtapos ng misyon ko. Ngayon, gusto ko na lang na dahan-dahan mong mahalin ako. Para may pagkakataon ako. Manatili sa mundong ito. Kung hindi talaga natin mababago ang lahat, kailangan kong humanap ng paraan para makapagpaalam ng maayos kay Song Yisi. Jilly, samahan mo akong maglibog sa amusement park bukas. Jiley, mahal kita. Pakakasalan mo ba ako? At maging walang hanggang pag-ibig ko sa buhay na ito. Ano ng problema? Masama ba ang pakiramdam mo? Binibini, nakumpleto mo ang misyon. Umabot na sa rurok ang pagmamahal ni Song Yichi. Panahon na para magpaalam. Sana ako ang tunay mong pag-ibig sa mundong ito. Na mananatiling kasama mo magpakailanman. Ngunit, baka wala ng pagkakataon. Ano man ang mangyari, tandaan mo ito. Mahal kita. Kung magkikita tayo sa ibang panahon at ibang lugar, hahanapin kita muli. Paalam, Song Yisi. Bumalik na tayo sa totoong mundo. Kaya, lahat ng ito, kasinungalingan lang pala.